Marami pa rin ang hindi nakakilala kay Mario Barrios. Malakas daw ba si Mario Barrios? Bakit sinasabing bubugbugin lang si Manny Pacquiao? Alam niyo mga tol, si Mario Barrios, nakilala ito noong nakalaban niya si Gervonta Tank Davis. Bago nga lumaban si Tank Davis kay Mario Barrios, sinasabing cherry picking ang ginagawa ni Tank Davis. Kasama na nga si Mario Barrios sa sinasabing cherry pick na ginawa ni Tank Davis. Napakaliit ni Tank Davis, samantala si Mario Barrios napakalaki. Pero tinawag pa rin na cherry pick si Tank Davis. Naglaban ang dalawa sa 140 pounds. Sa tema ng laban mga tol, natatalo si Tank Davis sa puntusan. Pero dahil may lakas si Tank Davis, napatumba niya si Mario Barrios sa round 11. Kung hindi napatumba ni Tank Davis itong si Mario Barrios, sigurado mga tol, malaki ang pag-asa ni Barrios sa desisyon. Matapos matalo si Mario Barrios kay Tank Davis noong 2021, mas nakilala ang pangalan ngayon ni Mario Barrios. Kaya ang ginawa ni Barrios, umakyat na ito sa 147 pounds. Nagkaroon siya ng unang laban sa 147 kontra Kit Thurman. Ito naman ang comeback fight ni Kit Thurman mula sa pagkatalo niya kay pambansang kamao Manny Pacquiao. 3 taon na nabakante si Kit Thurman mga tol at ginawang pang tune up si Mario Barrios. Sinasabi dati na magandang tune up ito para kay Kit Thurman dahil galing din sa talo si Mario Barrios. Mas matangkad pa si Barrios mga tol kumpara kay Kit Thurman. Sa tema ng naging laban, makikita natin na na-outclass si Mario Barrios. Hindi siya umubra kay Kit Thurman kahit 3 taon na nabakante. Pwede niyong panoorin ang highlights mga tol kung paano kinamada ni Thurman ang mukha ni Mario Barrios. Pero umabot ito sa 12 rounds at natapos sa unanimous decision pabor kay Thurman. Noong 2023, nagkaroon ng 2 comeback fight si Mario Barrios. Tinalo niya by TKO si Giovanni Santiago. Dahil sa impresibong panalong yan ni Mario Barrios, nabigyan siya ulit ng isang malaking laban kontra Yordenis Ugas. Dito na pinaglabanan ang interim WBC welterweight belt. Maganda ang naging laban ni Barrios kay Ugas. Parehas silang right-handed mga tol kaya nagkakaunahan lang talaga sa timing. Dito mas lumamang si Mario Barrios dahil napabagsak niya si Yordenis Ugas. Umabot pa rin ito sa unanimous decision at pumabor kay Mario Barrios. Kaya dito na nakuha ni Mario Barrios ang interim WBC. Noong 2024, 2 beses ulit na palaban si Mario Barrios. Kaya aktibo talaga si Barrios mga tol. Dito niya nakalaban si Fabian Andres Maidana. Magandang naging laban ni Barrios kay Fabian Maidana. Pero madalas tinatamaan sa mukha si Barrios. Umabot din ito hanggang 12 rounds. At nakuha ni Barrios ang panalo via unanimous decision. Dahil binitawan na ni Crawford ang WBC sa welterweight, na-promote naman si Mario Barrios bilang full WBC champion. Kaya unang depensa ni Barrios sa kanyang WBC belt kontra Abel Ramos. Bugbugan din ang laban ni Barrios kay Abel Ramos. Umabot din ang laban nila hanggang 12 rounds at natapos ito sa split draw. Tablang naging laban kaya nadepensahan pa rin ni Barrios ang kanyang WBC belt. At ngayong July 19, dedepensahan ulit ni Barrios ang kanyang WBC kontra Manny Pacquiao. Magagawa kaya ulit ni Barrios na talunin ang isang legendary na si Pacman. Napakagandang comeback fight ito ni Manny Pacquiao kung ma-upset niya itong si Mario Barrios. Kaya kung maibalik talaga ni Manny Pacquiao ang kanyang bilis at bilis ng paa, siguradong malaki ang pag-asa kay Barrios. Sa ngayon, edad 30 pa lang si Barrios. Nasa kalakasan pa lang si Barrios. 16 years ang pagitan kay Pacman. Pumasok na si Manny Pacquiao sa professional. Pinanganak pa lang itong si Mario Barrios.